Paano nagkaroon ng radial roads at circumferential roads? Kapag ikaw ay bumibiyahe sa Metro Manila, alam kong may pagkakataon na narinig mo na ang mga katagang C5 o R10. Ang mga ito ay mga pangalan o code ng ilan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Pero hindi lamang basta-basta ipinangalan ang mga ito. Mayroon silang kasaysayan kung paano sila naplano at na-develop sa paglipas ng panahon. Kaya ating pag-uusapan ang kasaysayan at pinagmulan ng radial at circumferential roads ng Metro Manila, na kalaunan ay nakilala bilang R1 hanggang R10 at C1 hanggang C6. Pero bago ang lahat, nais ko sanang hingin ang inyong suporta sa pag-like at follow ng page na ito. Maraming salamat po. Para malaman kung saan nagsimula ang road network na ito, kailangan nating bumalik sa 1945, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Malaki ang naging pinsala sa Maynila dahil sa digmaan. Maraming gusali, tulay, at kalsada ang nawasak. Dahil dito, kinailangan ng pamahalaan na hindi lamang ayusin ang lungsod, kundi gumawa rin ng mas organisadong plano para sa mga pangunahing lansangan. Dito naging mahalaga ang Major Thoroughfares Plan for Metropolitan Manila. Kabilang sa mga technical planner na nauugnay sa planong ito sina Louis P. Croft at Antonio Cruz Cayanan. Naaprubahan ang plano noong ika-13 ng Hunyo 1945 at naging isa ito sa mga unang hakbang tungo sa pagkakaroon ng interconnected road network para sa metropolitan area. Mahalaga ring tandaan na hindi isang tao lamang ang bumuo ng konsepto. Bahagi ito ng post-war planning na kinasasangkutan ng mga political leaders, planners, engineers, at iba't ibang government agencies. Sa panahong iyon, mahalaga ang administrasyon ni President Sergio Osmeña dahil bahagi siya ng political leadership ng bansa noong post-war reconstruction. Ngunit hindi ibig sabihin na siya mismo ang nagdisenyo ng road network. Ang technical planning ay isinagawa ng mga eksperto at government planners. Pagkatapos ng 1945, patuloy na lumawak ang Metro Manila. Dumami ang populasyon, lumawak ang residential areas, at dumami ang sasakyan. Dahil dito, kinailangan ng mga bagong pag-aaral para sa transportation system. Isang mahalagang yugto ang 1973 nang isinagawa ang Urban Transport Study in the Manila Metropolitan Area o UTS-MMA. Isinagawa ito sa tulong ng Japanese technical experts sa ilalim ng Overseas Technical Cooperation Agency na naging bahagi ng JICA. Mas malawak na ang saklaw ng pag-aaral na ito. Kasama rito ang mga pangunahing kalsada, expressways, at mass transportation. Sa panahong ito, naging mas sistematiko ang pagpaplano para sa 10 radial roads at 6 na circumferential roads. At ang isang mahalagang historical detail noong 1973, pinag-aaralan na rin ang posibilidad ng rapid transit railway system para sa Metro Manila. Pagdating ng 1977, sinundan ito ng MMETRO Plan o Metro Manila Transport, Land Use and Development Plan. Mas naging integrated ang approach ng pagpaplano. Pinag-aralan hindi lamang ang transportation, kundi pati ang land use at urban development. Sa panahong ito, patuloy na isinama ang mga naunang road concepts sa mas malawak na development plans ng Metro Manila. Kasabay nito, naging malaking bahagi ng infrastructure development ang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Sr. Ngunit mahalagang tandaan na hindi kay Marcos nagsimula ang konsepto ng radial at circumferential roads. Mas nauna rito ang 1945 planning. Ang kanyang administrasyon ay bahagi lamang ng mga sumunod na yugto ng infrastructure development. Sa kasalukuyan, tila hindi na madalas tawagin ang mga ito sa kanilang orihinal na pangalan dahil nagkaroon na ang ilan sa mga ito ng bagong pangalan. Sa mga radial roads, ang R1 ay pangunahing nauugnay sa Rojas Boulevard, habang ang R2 naman ay Taft Avenue.
Ang R3 ay ang Osmeña Highway at SLEX, na isa sa mga pangunahing ruta patungong Southern Luzon. Ang R4 ay Shaw Boulevard at ang R5 ay Ortigas Avenue. Sa silangang bahagi naman ng Metro Manila, kabilang sa R6 ang Magsaysay Boulevard at Aurora Boulevard. Ang R7 ay dumadaan sa Quezon Avenue at Commonwealth Avenue, habang ang R8 ay A. Bonifacio Avenue. Ang R9 naman ay Rizal Avenue at ang R10 ay ang Regional Road 10 na konektado sa mga ruta tulad ng Delpan at sa Northern Manila Corridor. Ang mga designation na ito ay ginagamit ng MMDA sa kanilang classification ng pangunahing regional roads. Para naman sa circumferential roads, ang C1 ay pangunahing nauugnay sa Recto Avenue at iba pang connecting streets sa Central Manila. Ang C2 ay kinabibilangan ng Lacson Avenue at Quirino Avenue, habang ang C3 ay pangunahing nauugnay sa Araneta Avenue at Sergeant Rivera Avenue. Pero kung may isang circumferential road na halos lahat ng Metro Manila commuters ay pamilyar, ito ay ang C4 o EDSA. Ito ang isa sa pinakamahalagang pangunahing road corridors ng Metro Manila at nag-uugnay sa maraming lungsod sa loob ng metropolis. Kasunod nito ang C5 na karaniwang iniuugnay sa CP Garcia Avenue, Katipunan Avenue, Tandang Sora Avenue, at iba pang bahagi ng C5 corridor depende sa classification na ginagamit. Samantala, ang C6 ay tumutukoy sa mas panlabas na circumferential corridor na nauugnay sa Laguna Lake Highway at Southeast Metro Manila Expressway projects. Kaya kung mapapansin natin, kahit mas kilala natin ang mga pangalan tulad ng EDSA, C5, Rojas Boulevard, Taft Avenue, SLEX, at Commonwealth Avenue, may historical route designation ang mga ito na bahagi ng mas malaking radial and circumferential road network. Sa madaling salita, ang R at C numbers ang nagsisilbing classification ng road network, habang ang mga pangalan tulad ng EDSA, Rojas Boulevard, at Taft Avenue ang mga pangalang mas ginagamit natin sa pang-araw-araw. At hanggang ngayon, ginagamit pa rin ng MMDA ang mga designation na ito sa pagtukoy sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila. Sa huli, ang radial at circumferential roads ay hindi lamang mga kalsada, kundi bahagi ng kasaysayan at pag-unlad ng Metro Manila. Mula 1945 hanggang ngayon, patuloy silang nagbabago upang pagdugtungin ang mga lugar at matugunan ang pangangailangan ng lumalaking lungsod. Ikaw, baka may iba ka pang alam tungkol sa radial at circumferential roads? Pwedeng pakikomento naman ito sa ibaba. Hanggang sa muli, at magkita-kita ulit tayo sa susunod pang mga video.